So basahin ko muna sa inyo itong verse natin ngayon, itong text natin ngayong umaga. Which is ito rin yung text natin last week or last Wednesday, kung sino po nandito last Wednesday. Ephesians chapter 1 verse 4, the Voice version. God chose us to be in a relationship with Him. Even before He laid plans for this world. You can just imagine, before pa magkaroon siya ng plano sa mundong ito, bago pa likhain ito, He already chose us to be in a relationship with Him. Hindi ba cheesy yun? Parang sinabi na, bago pa kita makilala, gusto na kitang makarelasyon. That's very impossible, but with God, everything is possible. He wanted us to live holy lives characterized by love, free from sin, and blameless before Him. All right. So, Father God, I declare today that everyone here in this place will hear your words, acknowledge it, and put it in their hearts. In the name of Jesus. Amen. Last Wednesday, pinag-aralan namin is about The Closer I Get to You. So yun po yung title, The Closer I Get to You, last Wednesday. So yan din yung text. Yung mga point na pinag-usapan natin is we should value the relationship, not the tradition or the ritual. Pinag-usapan din namin doon yung mga kinds or klase ng mga relasyon na meron tayo sa Panginoon. Ano yung mga yon? Merong morning checklist relationship, yung mga sa umaga nagde-devotion, but the rest of the day, sarili na nila nasusunod. No? So may mga ganong klaseng relasyon, meron ding espresso shot relationship with God. No? Kasi naalala lang natin ng Panginoon pag medyo malumanay or matumal yung buhay natin. 'Di ba? Pagka inaantok tayo, naalala natin kape. Kaya kahit saan ka magpunta, kahit saang kanto ka mapunta ngayon, kahit saang lugar, marami ng coffee shop or, alam mo yung pick-up coffee, yung pinaka-best or the best na natikman ko, yung pick-up coffee, natikman namin ni Papa. Di ba? So, meron ding mga klase ng relasyon, yung what's yours is mine. No? Yung relationship natin kay God nakadepende sa kung sino yung kaharap mo. No? Pagka nakita mo, medyo malalim yung faith nito, o medyo malalim yung relasyon nito sa Panginoon, malalim din ang relasyon mo. Ang dami mo na ikukwentong mga testimony na sobrang extraordinary. Di ba? Pero pag yung kasama mo, medyo mababaw lang yung relasyon, medyo mababaw yung faith sa Panginoon, yung personality mo as a Christian, nagbabago din. Medyo nagkakaroon lang din ng doubt. Di ba? So, nagko-camouflage lang yung relationship niya kay God, no? And then, pinag-usapan din namin yung how to maintain your heart for God each day. We should maintain our relationship with God each day. And yung last is, we should learn from Jesus and His relationship with God. No? Dahil yung relationship ni Jesus kay God, God the Father is so close. Siyempre, mag-amay. Amen? Alright, so today, iba naman po yung pag-uusapan natin. Though parehas sila ng text, pero sa title pa lang, ibang-iba na. Ready ka na ba, Jay? Asan si AJ? Ay, lumabas? Ayun. Ready ka na ba, Jay? Sa title natin. So, ang title natin ngayong umaga is, The Closer I Get to You. Really? Really? Totoo na talaga to. So, yung text natin, Ephesians chapter 1, verse 4 pa rin. But number 1, mga kapatid, let's go straight to the point. Number 1, let God's Word teach you how to live your life.
Pastor, alam na po namin yan. Alam na po namin na talagang dapat God's Word or Biblia ang nagtuturo sa amin kung paano mabuhay. But, hindi niyo ba na-notice yung title? Really? Diba? Maybe some of you, or most of you, will object. Masasabihin, Pastor, alam na po namin yan. Doon kami kumukuha ng how doon sa word, sa Bible, sa principle ng God. Doon kami kumukuha ng how. But then again, our title is, The Closer I Get to You, Really? Diba? So pag kami mga nagsasabi sa'yo ng mga bagay na parang hindi ka panipaniwala, anong sinasabi mo? Really? Really? Just because of this face? You think I have a bad intention? What a discrimination. Ped. All right. Psalms chapter 25 verse 5 says, Teach me to live according to your truth. For you are my God who saves me. I always trust in you. Hallelujah. When you say trust, this is a big word. Amen? Madaling sabihin yung mga salitang to, and madaling sabihin na turuan mo ko niyan. Madaling mag-ask or humingi ng pagtuturo o ng katuruan sa ibang tao or sa Panginoon, lalo na. Pero kung hirap pong sundin, tama po ba? Hello? Nandiyan ba kayo? Sino po sa inyo dito yung 100% nakakasunod talaga sa principle ng Bible? Every day. At sino naman po sa inyo yung they're doing their best? No? To do the principle of the Bible. Sana lahat po tayo. No? Sana lahat tayo ginagawa natin yung best natin to obey the principle of God. Hello, andyan pa ba kayo? Mag-record kayo. Sagot lang kayo. Hallelujah. Isa sa kamanghamanghang bagay sa pakikipagrelasyon or sa pagkakaroon ng sobrang close na relationship sa Panginoon is to live according to His truth. Tama? Live according to His truth. Madaling mabuhay based doon sa mga narinig nating utos, but to live according to the truth, ano ba yung katotohanan? Ano po yung katotohanan? Sino pong nakakaalam ng katotohanan dito? Ang katotohanan ay we should love one another. Amen? The truth is, kahit na hindi ka mahal-mahal o hindi ka ibig-ibig yung taong nasa tabi mo, you should love them. Kahit na meron kang pinagdarasal, matagal mo nang pinagdarasal, pinananalangin, matagal mo nang hinihingi sa Panginoon, pero hanggang ngayon, wala pa rin, we should love the Lord with all our hearts and with all our minds. That's the truth. That's the reality, mga kapatid. Hindi po dapat natin binabox yung pag-ibig natin at pagtitiwala natin sa Panginoon sa lahat ng answered prayers lamang. Amen? Alam niyo kilala niyo po si Zaccheo? Cousin ko yun eh. Cousin ko po yun. Cousin namin ni AJ. Yan. Lalo na cousin ni Johan. Yan. Cousin namin ni Alam niyo po yung cousin? Cousin height. Mga cousin height namin yan. Si Zaccheo. Kilala niyo po siya? Ano po siya? Tax collector.
Hindi lang basta tax collector. Mabuti sana kung tax collector lang, medyo maganda pakinggan Pero he is a corrupt tax collector. No? And nung nakilala niya si Jesus Christ, grabe yung turnaround ng buhay niya. Sobrang evident ng life ni Zaccheo na pagka nagkaroon ka ng close relationship with someone, it will change your life. Depende kung sino yung someone na close mo. Hello? Amen ba? Alam nyo, totoo po yun, kung sino yung karelasyon mo, the character of your close relationship with that someone will reflect to you. Alam nyo po yun? Kaya nga sabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yung aking asawa na sobrang Latina, nasan ba yun? Ayun, yun. Yung asawa ko po na sobrang Latina, sobrang ihilig sa manghang niyan. At yung kanin, sobrang Latana. Di ba? Siya Latina, so yung kanin sobrang Latana. Di ba? So mahilig po siya doon. Ako naman, ang kinakain kong kanin, yung buhaghag. Kasi yung nanay ko, pag nagluto yan, laging kulang sa tubig. Minsan pumapalag pa yung bigas. Kasi sobrang busy ng mama ko. Huwag niyo pong siyang i-judge. Yung nanay ko, sobrang busy, 5 yung anak niya, 16 yung aso. So, hindi niya na alam kung saan lalagay yung sarili niya. So, naintindihan ko kung bakit minsan hilaw. Ngayon na pangasawa ko yung asawa ko, nasobrahan naman. Yung kanin sobrang lata, tas yung pagkain sobrang hanghang. Dati sa bahay, si mama lang yung kumakain ng sili. Kami, medyo sakto lang. Lalo na yung kapatid ko, si Monica, makatikim lang ng kahit konti yan Umuusok na yung dila niyan. Ngayon, mga kapatid, unti-unti, yung hilig ng asawa ko, nagiging hilig ko na rin. Sobrang hilig ko na din sa manghang. At yung kanin, hindi na ako ayoko na nung buwaghag. Gusto ko yung talagang malata. Di ba? Gusto ko yung buo, yung ganun. Malambot, malambot siyang nguyain. Di ba? Nag-gets nyo ba? Nakukuha niyo yung point? Kung ano yung character nung karelasyon mo, nagre-reflect din sa'yo, somehow. No? Ewan ko, kung meron reflection sa kanya, yung character ko, sana meron. Meron ba? So, having a close relationship with God, yung close relationship lang po, pag hindi kayo close ng friend mo, hindi mo makukuha yung character niya Tama? May boundaries kasi. Hello? Nagigets nyo? Somehow, pag meron kang friend, pero hindi kayo ganun ka-close, ang ginagawa mo, observation. Hello? Nandyan ba kayo? Nakikita ko kayo pero hindi ko kayo naririnig. Pagka hindi kayo sobrang close, ang ginagawa mo is observing. Tinitignan mo kung ano ugali niya, at sinasabi mo sa sarili mo, sabay naman to. Naintindihan? Sino po ngayon dito ang merong close relationship sa Panginoon? Praise the Lord. Dahil dapat ang pagiging close sa ating Panginoon, nakukuha natin yung character na meron siya. Hello? Ano yun? Mapagmahal. Mapagpatawad. Sino po sa inyo merong kagalit ngayong umaga? Yung merong kasamaan ng loob, kahit wala dito, kahit yung nandun pa sa kabilang ibayo, yung 5 years na, pag naiisip mo yung mukha niya, hindi ka makakain. Hindi makatulog sa gabi sa kaiisip. No? Nasa tuwing may isip mo na magkikita kayo, parang ayaw mo na lang pumunta at umiiwas ka pa. Mula ngayon, mga kapatid, declare the forgiveness in your life. Because we need to have a close relationship with God. Hindi po makikipag-duel sa atin ng Diyos kung meron kang
sa puso mo. Amen? Really. Hallelujah. Now, you can read the story of Zacchaeus, no? Sa Luke chapter 19 verse 1 to 8. Basahin niyo po 'yan. No? Yung alam niyo po ginawa ni Zacchaeus para makuha niya attention ni Jesus? Ha? Yan. Kasi nga cousin namin yun eh. Hindi siya makita, sobrang daming tao ng crowd. So ang ginawa niya, umakyat siya sa puno, 'di ba? Natawa pa si Jesus. Comedy, no? Lahat talaga ng mga ganung height comedy. Di ba? Grabe tawa nun, ah. Alright. Tandaan natin, mga kapatid, isa sa matinding deception sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, yung okay na to. Okay na to. Hello? Nakakuha nyo? God is sovereign. He is the best of the best. So we should not settle for less. Hindi pwedeng okay na to sa Panginoon. Kailangan sa Panginoon yung best. Kailangan sa Panginoon yung all out. Amen? So wag nating hayaan na tayo ma-deceive ng okay na to. Na kung ano man yung kalalabasan niyan, pwede na yan. Hindi po. Kaya nga kung makikita niyo po yung ating sanctuary, di ba? Makikita niyo that our head pastor wants to give the best for the Lord. No? Hindi ba kayo natutuwa kasi may direction yung ating simbahan? Hindi ba kayo natutuwa kasi meron tayong leaders na ayaw pabayaan na, alam mo yun, na mag-deteriorate na lang yung church? Kasi we want to give the best for the Lord. Amen? When you have a close relationship with someone, ayaw mo, tandaan natin to, ayaw mo na yung gamit nila o yung ginagamit nila ay karag-karag or teka-teka. Pag nakikita mo yung mahal mo sa buhay, yung sobrang close mong karelasyon, friend man yan, asawa man yan, no? Kamag-anak man yan, pag nakikita mo na yung sapatos nila butas, hindi ka mapakali. You want to give the best. No? Hello? Meron po ba kayong close? Para kasi hindi yata tayo hindi kayo nakaka-relate sa sinasabi ko. Sino po sa inyo dito may close? Pag nakikita nyo ba yung close nyo na friend or kamag-anak, pag nakikita nyo na medyo naghihikaw sa buhay, anong ginagawa nyo? Tumutulong. Di ba? Sabi nung iba, pastor, parehas kami naghihikaw anong gagawin namin? Hindi naman po lahat ng bagay puro tungkol sa pera. Amen? Yung companion mo, yung pakikisama mo doon sa sobrang close mo, maramdaman man lang niya, maramdaman nyo parehas na hindi kayo nag-iisa. That's enough. Amen? Hallelujah. Kita nyo mga kapatid, having a close relationship with God, nagmamanifest din talaga yung kung paano ka makisama sa kapwa mo eh. Amen? Hindi pwedeng sobrang straight ka lang o sobrang one-sided ka lang, close lang ako kay God. Pasensya na kayo, hindi ko kayo pwedeng maging close. May boundary ka. Di ba? Hindi pwede, no? Pangalawa, mga kapatid. Ano yung una? Let's God's words teach you how to live your life. Pangalawa, put your trust in God, not in yourself. Ito na. Dito na po tayo medyo magkakaroon ng confirmation. No, minsan yung iba sa isip nila nakikipag-argue na sila sa akin. Huwag kayong mag-alala. Before ko pa sa inyo ibabato, ako muna nakipag-argue sa Panginoon, pero hindi po ako nanalo.
Ephesians chapter 3, verse 17, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Hallelujah. Do you remember the Revelations? Yung God is knocking at your door, no? Na kung pagbubuksan niyo siya, papasok siya at sabay kayong kakain. Tama? Amen. You will dine together. But remember mga kapatid, yung unang phase ng relationship natin sa Panginoon, sobrang close. Tama? Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Diba? Ay, grabe, naiyak ako. Tama na. Yun yung unang phase ng relationship natin sa Panginoon. Sobrang close natin. Tama? But as time goes by, nawawala yung tiwala natin sa Kanya. Bakit? Kasi you are praying for someone, natural tayong tao na nadidismaya. Tama? Pagka hindi dumating sa timeline mo, yung pinagdarasal mo, nawawala yung tiwala mo doon sa pinanalanginan mo. That's the reality. Amen. Wala kayong pambayad ng kuryente. Malapit na pong dumating yung due date. No? Wala pa rin. Alam mo, dapat hanggang doon sa last minute, maniwala ka. Hindi pa tapos ang Diyos sa laban na to. Ang problema sa atin, wala pa tayo sa last minute, binababa na natin yung guard natin. Binababa na natin yung faith natin, nagdududa na tayo, nawawala na yung tiwala. Ano nangyayari? Pag nawawala ang tiwala sa Panginoon, lumalayo siya sa atin. Paano siya mananatili? Ito, Ephesians chapter 3. Binasa natin kanina, di ba? Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Home is different from dining together only. Dining together, maaring guest mo lang siya kasi you accepted Him. Hello? But if He makes His home in your heart, talagang mamimili ka na lang kung sino masusunod, siya o ikaw. Hello? Nagigets nyo? Hindi pwedeng tayo masunod dahil siya ang groom. We are the bride of Christ. Yung iba, bride of Chucky, pero yaman na sila. Pero tayo, bride of Christ. Nakukuha nyo po? So, pag ang nasusunod sa loob ng tahanan is the groom, yung lalaki. Tama? Hello? Dahil ang tatay ay haligi ng tahanan. Yan o. Para sa mga ikakasal. Praise the Lord. Ibig sabihin pala, kung consistent yung trust natin sa Panginoon, He will make His home in our hearts. Maninirahan siya sa puso natin. Pero pag walang trust, guest lang siya. Tama? Your roots will grow down into God's love and keeps you strong. Kaya pala, ang Kristiyanong merong malapit na relasyon sa Panginoon, sobrang tibay. Hallelujah. You are the rock of my salvation. You are the strength of my soul. I believe in you. Alam niyo kanta na yan? I believe in you. Alam mo yan? Diba? Yung mga nakakaalam niyan, yung mga matagal ng, yung mga luma na. Nalaman ko yan nung nakaraan lang. Bago lang ako. Praise God. Trust, mga kapatid, it is very important sa relasyon. Napakahalaga ng pagtitiwala sa isang relasyon. No? Sa isang malapit na relasyon, sa isang relasyon. Nagigets pa natin? And our relationship with God has no exception. Actually, dapat nga mas matindi yung tiwala natin sa Panginoon kaysa sa taong nasa tabi natin ngayon. Because men tend to fail.
No? Alam mo, pag inilagak mo yung buong tiwala mo sa taong nasa tabi mo ngayon, maaaring biguin ka niyan. Amen? Dahil hindi natin kontrolado lahat ng bagay. But the good thing is, mga kapatid, pakinggan niyo po mabuti, ito ang pinakamagandang bagay. Pag tayo ay lubos na nagtiwala sa Panginoon, yung tiwala sa ibang tao, hindi na po ipinag-uusapan yan. Kusang lumalabas yan. Bakit? Dahil nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, lokohin man ako ng taong katabi ko ngayon, vengeance is yours. Amen. Kaya wala ka ng problema. Hindi mo na problemahin kung inaaning ka lang ng katabi mo ngayon, kung niloloko ka ng katabi mo ngayon. 'Di ba? Kung ibang motibo ng katabi mo ngayon, walang problema diyan. God, siya bahala diyan. Amen. Alam mo yung para kang merong sinasandalang sobrang tindi. Minsan nanonood po ako ng Drama Box. Alam niyo yung Drama Box? Lumalabas sa newsfeed yan eh. Yung mga Taiwanese, yung mga Chinese film. Nakakatuwa kasi yung storyline. Parang hinahalin tulad ko siya sa Panginoon. Ang weird mo, Pastor. Minsan yung asawa ko, sinasabi niya, nanonood ka na naman ng Inchik? Ang hirap. Nanonood ka na naman ng Chinese na Nakakatuwa eh. Kasi meron siyang asawa na hindi niya alam identity niya, matagal niya ng asawa. Yung pala, multi-billionaire. Di ba? Ang gaganda ng mga ganun story eh, no? Tinatago niya yung identity niya. Tapos minsan, meron naman grandmaster siya. Grand marshal para siya. Pero hindi siya, low-key lang siya, low-key. Tapos merong isang arrogante na general. Hinamon siya. Tapos sabi nung king, sigurado ka ba na kaya mong talunin si Abe? Grand Marshal yan. Paano naging Grand Marshal yan? Tagalinis lang ng yan, di ba? So, to cut the long story short, alam mo hindi mo man nakikita ang ating Panginoon, pero He is moving silently. He is at work. Kasi isa pa yung sa napanood ko, di ba? Yung asawa niya, inoobserbahan niya lang yung asawa niyang babae. Inoobserbahan niya lang. At pagka merong nanakit dun sa asawa niyang babae, ginagantihan niya dahil powerful siya sa pinakamayaman sa lugar nila. Isang tawag niya lang, no? Punta ka dito, pabagsakin mo negosyo nito dahil pinaiyak niya yung asawa ko. Grabe naman yun. Di ba? God is on our side. If God is with us, then who can be against us? Kahit sino pang kaharap mo, if God is with you, no one can be against you. Pero hindi yun lisensya para maging mayabang ka na. No, para maging sobrang arrogante ka na. Oh, God is with me God is with me. Walang papalag sa inyo dito. Mas close ako sa Diyos. Mamaya katabi mo, gaganunin mo na, no? Amen. Kaya po tayo lahat nakakarinig dito ngayon. Kasi ang gusto po ng Diyos, lahat po tayo maging close sa Kanya. Dapat, ang gusto niya, lahat ng tiwala natin sa Kanya. Mga kapatid, I will just give you an example. Yung mga bagay na habit or yung mga traits ng isang tao na sign na hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. No? Una, relying on your own ideas, opinions, abilities, instead of listening to God, reading the Bible, reading the Scripture. Ang ginagawa mo kaysa ganoon, nagtitiwala ka na lang sa sarili mong kakayanan. Amen? Ay, hindi, Pastor. Ako po lagi ko sinasabi, God knows. God is in control. Pero sa totoo lang, beyond your subconscious mind, meron ka nang naiisip na paraan paano malutas yung problema mo ngayon. Tama? You are still relying on your own idea and ability. Mga kapatid, trusting in the Lord is wala kang idea kung paano gawin,
pero nagtitiwala sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, at siya naman magre-reveal sa'yo ng bagay kung anong gagawin mo. Perfect yon. Gusto niyo yun? Hallelujah. So, yun yung isang sign para malaman natin kung talagang tayo nagtitiwala sa Panginoon o hindi. No? Pangalawa, trusting my emotions over God says in the Bible. Anong sinasabi ng Panginoon? O anong sinasabi ng Biblia? You can do all things through Him who gives you strength. Amen? Pero yung emotion mo, overflowing. No? Hindi ko na kaya. Ayoko na. Di ba? Hindi ko na kaya. Parang wala na, ubos na. That's your emotion. Amen? Nagkamali ka ngayon. Anong sasabihin ng emotion mo? At yung deception sa'yo ng demonyo, I am not deserving. I do not deserve this. Pero yung sasabihin ng Panginoon sa'yo, I love you. Di ba? I forgive you. Yun ang sinasabi ng prinsipyo ng Diyos sa'yo. Love covers a multitude of sin. Pero ang sinasabi ang deception ng demonyo sa'yo, wala. At dami mo ng kasalanan, di mo na nga malista sa isang bond paper. Di ba? Huwag tayo maniniwala doon. We should have a really close relationship with God. Amen? Sunod, overthinking. No? Yan yung madalas na weakness ng isang Kristiyano, yung nag-overthink. Tama? Sino po yung nakaranas na mag-overthink? Yung okay naman lahat, pero nag-overthink ka, feeling mo lahat hindi okay. Yung meron ka pa namang choice, pero feeling mo wala nang choice. May option ka pa, pero feeling mo wala na talaga. So, ito po yung mahirap, yung mag-overthink tayo. No? Yung pwede naman eh. Kaso, nag-overthink ka, iniisip mo, hindi pwede. Naglalagay ka ng sarili mong standard. Hay. And yung isa pa, you are taking control of your time. Hay. Ito yung isa pa sa mahirap, no? Lahat po tayo, sinasabi natin, hawak natin oras natin. Tama? Siyempre, yung mga empleyado, may oras sila 8 to 5. Amen po ba? Pero after that office hours, yung time natin, hawak na natin. Tama? Hello? And anong ginagawa natin sa time natin? We manage it. Kasi sarili nating oras yon. Amen po ba? But the thing is, ang kailangan pala para masabi nating meron tayong close na relasyon sa Panginoon is to listen. What? Is to listen to God kung anong gusto niyang gawin natin sa oras natin. Amen? Ang ginagawa natin, nagsiset lang tayo ng oras. Ito yung morning checklist. No? Nagsiset lang tayo ng oras para sa Kanya. And then the rest of the day, ako nang bahala. Hawak ko oras ko. Na-experience nyo na ba, mga kapatid, yung merong audible voice ang Lord sa inyo na gawin nyo for a day? Di ba? Mas malinaw pa madalas ang boses ni Kuya kaysa sa boses ng God. Tama ba? Bronson, pumunta ka sa confession room. Bibigyan ka na ng task ngayon. Okay. Ang gawin mo, punta ka sa bahay ni Johan. Anong gagawin ko doon, God? Hindi na nga nagsisimba yun eh. Puntahan mo nga, ang kulit mo. Pagka ginanon tayo ng Panginoon, matakot ka. Di ba? Pag yun yung hanapin natin, yung audible voice ng God. At hindi natin makukuha yan pag wala tayong close na relasyon sa Kanya. At higit sa lahat, we need to have the Holy Spirit within us.
Magdadwell yung Holy Spirit sa atin if you seek Him. Sabi, ask whatever you wish and it will be given to you. Binigyan ba ng ama ang isang anak? Pag humingi ito ng itlog, binigyan ba niya na ito ng alakdan? Di ba? Pag ang hiningi itlog ang binibigay. Tama? So when we ask for the Holy Spirit, it will be given to us. Just, kailangan lang talaga pure yung motive mo eh. Sino po dito ngayon yung gusto na magbigay ng oras sa Panginoon? Alam mo, giving time to God is not just going here, singing, dancing. No, hindi yun. Giving time to God, to have a close relationship with Him, is seeking Him. Hanapin natin siya. Amen ba? Hallelujah. Now, here are some ways naman. No? Ito yung mga ibang... for me lang to. Revelation lang sa akin to. Para magkaroon tayo ng totoong pagtitiwala sa Panginoon, yung total trust talaga sa God. No? Una, be honest with Him. No? Maging totoo ka sa Kanya. Hindi yung pinipeke mo, Lord, I trust in you. I really trust in you. I really love you. Lord, I know that you will do this. I know that you will do that. But deep inside you, you are in doubt. No? Kahit na natatakot ka, hindi mo inaamin. But the thing is, we need to be honest with Him about the fears and anxious thoughts that we have. No? Kailangan lahat ng naiisip mo, maging honest ka sa Panginoon. Pastor, alam ng Panginoon naman kung anong nasa isip natin eh. So, hindi ko na kailangan sabihin sa Kanya. Pero ang nangyayari, one-way relationship lang. Hindi ka nagiging honest. Tama? Kita niyo yung mga babae. Tingnan niyo yung mga babae di ba, naka-encounter na ba kayo yung merong babae na huli yung asawa niya nag-cheat? O kaya nahuli yung asawa niya nagpunta sa isang lugar, tatanungin pa, saan ka galing? Alam naman niya. Tama? Saan ka galing? Diyan lang kayo kumpare. Saan ka galing? Diyan lang may binili lang, saan ka nga galing? Sumagot ka na maayos. Sabi mo totoo, dahil alam ko na. Nagtanong pa, no? Alam mo, tao, pilosopo talaga eh. Alam mo naman na eh. Pero hindi. Alam mo, nararamdaman ng Diyos yung pagiging close mo sa Kanya if you are being honest with Him. Lord, natatakot ako eh. Yung tatay sa ama, nagigets nyo? Lord, natatakot ako. Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mas maganda yun kaysa yung hindi mo inaamin na mahina ka ngayon. Amen? Lord, hindi ko talaga kayang gawin, natatakot ako. Anong sabi niya? The Lord will give you strength. Amen. Praise be to God. Pangalawa, ask God and some of our friends, yung close natin, doon sa mga area na feeling natin overwhelmed tayo, yung feeling natin hindi tayo sure. No? Kaya nga tayo magkakasama dito eh. Tama ba? Ano lang ba tayo dito? Magkasama lang ba tayo dito every time na may worship service? Tapos pagkalabas natin ng simbahan, hindi na tayo magkakilala. We are claiming that after this life, magkakasama tayo sa heaven. Amen. Anong gagawin natin kung dito pa lang, hindi na tayo maayos? Pagdating sa langit, hanapin mo ngayon yung close friend mo. Ay, asan si coach? Si coach. Wala pa, hindi pa siya patay. Ba't mo hinahanap? Ang nandyan, basta kung sino yung nandyan, yun ang kausapin mo. Diba? Ay, hallelujah. Nakukuha niyo po? So, pwede nating, pwede tayo mag-seek ng help. No, bukod sa Panginoon, doon din sa mga kasama natin sa simbahan, doon sa mga area na feeling mo stuck ka, feeling mo hindi ka sigurado, yung overwhelmed ka na emotion mo doon sa area ng buhay mo na yon. No? Doon naman sa mga pagtatanungan, wag naman tayo maging judgmental, no? Baka naman sabihin natin ang tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon, yan pala yung problema mo.
magkakaiba po tayo. Meron kang malakas na area na mahina ako, at meron akong kalakasan na mahina ka doon. Kaya nga iron sharpens iron. No? Tayo po dito ang magpapalakasan sa isa't isa. At hindi po tayo magpapataasan, magpapalakasan po tayo. Amen. Ay, hallelujah. Grabe, no? Ang pinag-uusapan natin is to have a close relationship with God, pero ibinababa niya pa rin sa mga kasama mo dito. Kasama natin dito sa simbahan. At sa mga kasama natin sa bahay. Sa mga kasama natin sa opisina. No? Pangatlo, no? Seek feedback. No? Kailangan meron ka ding hingin feedback and guidance from God. Lord, ano po ba? Maganda po ba tong mga Maganda po ba tong mga nasa isip ko? No? Hallelujah. Malinaw po? May natututunan. Pangatlo, mga kapatid, number 3, ng point natin, admit what you really think about prioritizing God. Psalms chapter 73, verse 28, but as for me, it is good for me to draw near to God. I have made the Lord God my refuge and placed my trust in Him, that I may tell of all your works. Hallelujah. Sino po dito ngayon, mga kapatid? Lagi ko tinatanong yan sino dito? Or does anybody here, inaamin ba natin sa sarili natin, o inaamin natin sa Kanya kung pang-ilan lang siya sa buhay natin? Minsan sinasabi natin, ang top priority natin, ang Diyos. Pero hindi nakikita sa gawa. Amen? Pag tinanong mo, sinong priority mo? Siyempre, ang God. Siyempre, Lord, my top priority is God. Nasa top talaga siya. Tumawag ngayon si Pastor Pao. Asan ka na? Ay, mayroon pa po akong may kailangan pa po akong tapusin Nasaan na yung top priority mo? Pag sinabi mong top priority, sasagasaan mo lahat para lang magawa para doon sa top priority mo. Hello? Tama, mali? Wag po kayong magalit sa akin, Hindi po ako nagsabi niyan, ang Biblia. Actually, minsan, naging guilty rin po ako dito. Wag kayong mag-alala, pare-pares po tayong sinasapul. Di ba? Aminin natin kung ano talaga nasa isip natin when it comes in prioritizing God. Gusto natin magkaroon ng close na relasyon sa Kanya? Aminin natin lahat yan. Amen? Hallelujah. Alam nyo, pag may kaibigan kayo na sobrang close, makikita nyo talaga kung close kayo sa Kanya Pagka in-invite mo siya, kahit na, alam mo yun, in-invite mo na ahead of time, pero hindi pumunta, ibig sabihin, hindi kayo close. Tama? Kasi kung close kayo niyan, nalaman niyang meron kayong, meron siya dapat commitment sa'yo nung araw na yon, aayusin niya schedule niya para sa'yo. Amen? Doon mo malalaman kung close talaga kayo. O ngayon, ang Diyos, sinusukat ngayon kung close ba talaga tayo? Sige nga, I will test you. Hello? Nakaka-relate ba? Sometimes, mga kapatid, we get to a place in our relationship with God where we don't feel like it is good to draw near to Him. Really. Minsan, napupunta tayo sa isang lugar ng buhay natin, sa isang area ng buhay natin na parang feeling natin, alam mo yung guilt? Lord, hindi ako malapit sa iyo ngayon kasi wala Medyo clouded ako ngayon Lahat po tayo na-experience yan. Ako, recently lang na-experience ko na parang nahihiya na ako sa iyo, Lord Parang, di ba? Pero hindi. God loves us so much. He wants us to have a close relationship with Him. Amen? Kaya nga ibinigay ni Jesus Christ yung Holy Spirit sa atin para maramdaman natin yung closeness ng Diyos sa atin. Amen ba?
Hallelujah. Last but not the least, number 4. And then after this number 4, I will just state the rewards. No? May reward po pagka tayo ay nagkaroon ng close relationship sa Panginoon. But before that, number 4, don't ever let go. Sino po ditong handa na hindi bumitaw sa ating Panginoon? If you hold on to me for dear life, says God, I'll get you out of any trouble. Pakinggan niyo mabuti ito Psalms chapter 91 verse 14 to 15, the message. I'll give you the best of care. If you'll only get to know and trust me, call me and I'll answer you. Be at your side in bad times. I'll rescue you. Then throw you a party. Sino gusto ng party? Hallelujah. I'll give you a long life. Give you a long drink of salvation. Yung mahilig sa party dyan, ito ang tunay na party. When God rescue you. Hallelujah. Don't ever let go. Amen? The reward is this. May reward talaga. Number 1, ito yung 6 na reward, no? God will draw near to you. Do you believe? If we draw near to God, He will draw near to us. Amen? Pangalawa, He will guide you into all truth sa lahat ng katotohanan. John chapter 16 verse 13, He will guide you into all the truth. No? Pangatlo, John chapter 16 verse 13, He will show you things to come. Kaya nga may vision Tama? Hindi po sa panghuhula. Vision po binibigay sa atin ng Panginoon. No? Number 4, Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength. Definitely, He will make you perfectly strong. Sino po gusto niyan? Hallelujah. Ang nakakasawa na kaya yung pakiramdam ng mahina, no? Number 5, Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and all these things and His righteousness, and all these things shall be added unto you. He will give you everything you need in time. Pagka talagang kailangan mo na, He will give it to you. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Praise God. Number 6, last but not the least, Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. He will anoint your natural abilities. Alam ko, lahat po tayo dito, lahat po tayo dito merong natural na abilidad. Alam niyo, pinakamaganda ron? That when God anoints it, it will be prosperous. Hindi lang natin alam meron tayong natural ability. No? But when God anoints it, ay grabe, hinigilabutan ako. Si PK, hindi niya alam na meron siyang natural ability na magbenta. Alam niyo ba kung gaano siya kabilis magsalita? Para siyang yung nasa commercial ng radyo, yung if ganun siya kabilis magsalita. if sickness consult your doctor, di ba? Ganun po si PK. Pagka siya ay nagte-testimony, para nagbebenta. Di ba? Hindi niya alam yun. Bago pa siya mag-live sell or bago pa siya ano ba ginagawa niya? Bago pa siya mag-live selling, bago pa sila mag-live selling ni Daniel, hindi niya alam na meron na siyang natural ability ng isang sales women. No? Hindi niya alam yon. But God anointed her natural ability. Grabe, no? Saan ka nakakita? Summer, bumibili ng jacket. Di ba? Saan ka makakita, no? Nasa tropical country tayo, pero ang dami bumibili ng jacket sa kanila. Because God anointed their natural ability. Sino bang gusto nito? Makukuha mo lang yan if you get close to God. Really. Lahat po tayo may natural abilities, tandaan natin yan. Huwag nating sayangin. Hindi mo malalaman at hindi magiging anointed yung natural ability mo if you will not get close to God. Siya lang nakakaalam niyan Siya kasi may likha sa'yo. Amen? In conclusion, lahat po tayo, we really matter to God. Amen?
He wants to know us and go through life with us. Walking with God means taking our connection with God beyond a morning, quiet time, and to the rest of our day. Di ba? Hindi lang basta morning checklist, hindi lang basta morning devotion. Ang gusto niya, all throughout the day, we seek Him. Amen? As we walk closely to God, each day, we will experience His care. Tandaan po natin to. And our way to live will definitely change. Magbabago talaga yung pamumuhay natin. Amen? Hallelujah. Sino po dito nga excited na mabago ang pamumuhay? Hindi lang basta yung financial, hindi lang basta sa financial. Alam mo, napakadali lang ibigay ng Panginoon yan sa atin, yung financial breakthrough. Yung buhay nga ni Jesus, ibinigay niya how much more yung piso lang. Di ba? Piso lang, pastor, para ka naman nagjo-joke niyan. Hindi mabubuo ang 1,000,000 kung walang piso. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang pinakamahalaga sa Kanya is the close relationship na dapat meron tayo sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Mari po ba tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagpapaalala sa amin to draw near to you, to go back to you, to go back to the heart of worship, O God. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat ng pagkukulang namin kung minsan kami nakakalimot na sa mga prinsipyo mo. But today, thank you for reminding it once again. We bring back all the highest honor to you, the highest praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.